Itong red tagging ka, Eric, mainit ang isyong ito, lalo pat naisabatas na ang anti-terror law. Ngunit sa konteksto ng karapatang pantao at lenteng legal, peligroso nga ba ang ma-red tag? Magandang tanong itong number 4 din. Very interesting. Una, Pastor, allow me please na ilinaw sa mamamayan na ang red tagging po ay inbensyon ng CPP, NPA, NDF para itago ang maskara nila. Yeah. At maikubli ang kanilang masama at malademonyong pagre-recruit sa underground. Kasi walang problema ang pagbubuo ng mga organization. Konstitusyonal naman yun eh. Basta hindi ka mag-armas. At huwag mong kalabanin ng batas at gobyerno. Yes. At hindi mo sirain ang property, mga properties, hindi ka manununog, hindi ka mangbubomba, hindi ka mang-ambush. Walang mali doon. Ang problema, itong mga front organizations nila, may nakabaon at nakalubog na underground component. Kaya pag inilalantad mo ito, sabi nila, nagre-red tag tayo. So hindi yun red tagging. Ang sabi namin na pastor, ang tawag dyan ay truthful exposition. Makatotohanang paglalantad. Yes. Kaya tama lang na gawin yun ng government. Kasi pagkukulang sa bahagi ng gobyerno kung hindi niya i-guide ang kanyang mamamayan. Yes. At tama lamang, nakagaya ninyo, Pastor, who are considered as part of the social influencers of the people because of your stature sa ating lipunan, that you should speak out the truth so that people will understand kung ano ang mga kaganapang ito sapagkat sa mahigit 5 dekada na itago ito. Hindi ito na ibubunyag. Kaya ang red tagging is for the purpose to hide the underground recruitment. Na, pag sinabing underground, ito yung lihim at patago na organization na dumudugtong sa armado. Yeah. At dito nang gagaling ang recruitment ng NPA. Kagaya ko, before ako mag-NPA pastor, College Editors Guild of the Philippines ang aking organisasyon. Hindi ko alam, may kabataang makabayan pala dyan sa loob. At may Communist Party. After 3 months and then 6 months, ni-recruit ako. Pero kung sinabi sa akin na, Eric, komunista mula yan. sa CGP, i-recruit ka namin sa NPA at sa komunista. Siguro nag-isip-isip ako, Pastor. Yun din ang ibig kong sabihin sa iba pang kabataang libo-libong na biktima. So talagang tatargetin sila ng batas. Hindi because nag-organize sila ng party list. No. Ginagamit nila ang party list, ginagamit nila ang front organization para ipasok ang pagre-recruit sa underground. Meaning, connection sa NPA. Yun ang dahilan kung bakit ayaw nila ang anti-terrorism law. At sa tingin namin, hindi ito maapektuhan ang ordinaryong mamamayan. Ang maapektuhan ng anti-terrorism law kapag ito'y pinatupad, lalo na kapag nagkaroon ng judicial proscription. Ibig sabihin, idideklara ng korte na komunista na talaga. Ang CPP at ang NPA, ang lahat ng mga tumutulong sa kanila, at mga kaugnayan nila ay pwedeng abutin ng batas sapagkat nandyan yan sa provision ng batas. Kaya titingnan nyo kung sino ang lumalaban sa anti-terrorism law, Pastor. Sila din ang nagpo-promote ng local communist terrorism. So, tama ka doon sa tanong mo, ang red tagging ay hindi para labagin ang karapatang pantao, kung hindi palakasin ang karapatang pantao. Sapagkat hindi layunin ng anti-terrorism law na gawa ng masama ang ordinaryong mamamayan. Kung ikaw ay involved sa pagre-recruit ng kabataan sa mga universities, dapat kang matakot. Pero kung ikaw ay nagre-recruit ng kabataan para sila ay maging young ministers and disciples of the church, wala kang dapat ikatakot. Kung mabuti ang ginagawa mo, hindi labag sa batas. Kasi ang layunin mo, your intent and your actions will define how the government should react to what you're doing. Yung lang pangalan, anti-terror law. O bakit ayaw mo ng anti-terror? Ano ka, terror ka? Nagpo-promote ka ba ng Very logical. Di ba? Bakit ayaw mo ng anti-TB, injection? Bakit umayaw ka? Gusto mo may tuberculosis? Gusto mo may tuberculosis. Di ba? I like that wisdom. Itong anti-terror law. Yes. Laban sa terorista ito. Yun. Nagre-reklamo ka. Ang ibig sabihin, logically, terorista ka. Just like nangyari, Pastor, yung ibinalita mo at pinapuntahan mo sa team mo, si Kit Absalon, sa Masbate, na napagkamalan ng NPA na asset ng military o ng pulis, binomba nila, pag akala nila mga sundalo yun na mga asset, ng buhay pa pinaluhod at pininising pa.
At ang nagdepensa, Pastor, sila Teddy Casino at Oo. ang mga Kamatayan Black. Yes. Sabi nila, yan ang nangyayari kasi walang ng peace talks. Anong relasyon ng peace talks sa pagpatay ng sibilyan na yun? At dahil dyan, kung may anti-terrorism law, pwedeng maimbestigahan si Teddy Casino. Yes. At ang mga grupo kagaya nila ni Rick Colmenares, Oo. nila Sarate, bakit nyo pinagtatakpan ang acts of terrorism ng grupong ito? Ang pagbuhos nila, Pastor, dyan sa may Buhangin District, noong April 2017, 11 heavy equipment ang sinunog nila. Yeah. Diyan sa may Buhangin District. Oo. Yun ba ay kinundina ng grupong mga front organization? Hindi. Pinagtatakpan nila. So ang lahat ng mga grupo na naging kasabwat sa panununog, pangbobomba, pagpatay, pang-ambush, Pastor, sila ang dapat matakot sa anti-terrorism law. At yan ang hindi naintindihan ni Atom Araulio. Pero dito sa programa, Pastor, wala namang no holds barred naman ito. Si Atom Araulio, Communist Party man yan dati sa UP Diliman. Hindi ko alam ngayon kung Communist Party pa siya. Pero ang kanyang paninindigan, tugma sa Communist Party. Ang nanay niya, Central Committee yan. Oh. Pag sinabing Central Committee, nasa mataas na pamunuan. Ang pangalan niya ay si Carol Araulio. Kasama ni Saturo Campo at ni Teddy Casino, Pastor. At ako mismo, ang nagsasabi, hindi yan red tagging. Kasi nakakasama ko sila sa mga meeting ng Communist Party. Oo. So, expectedly, kukontrahin nila ang desisyon ng Supreme Court. Oo. But they do not represent the ordinary people. Because ang nire-represent ni Atom Araulio at ng nanay niya ay interest ng CPP, NPA, NDF. Kaya dapat matakot sila. Dapat silang matakot at mabahala. Kaya natatakot at gusto nilang ito ay nagpetisyon nga sila Yes. para ito ay mawala. Correct. Pero pinaburan ng Supreme Court at ngayon ay validated na Ang anti-terrorism. ang anti-terrorism law. Correct. So, takot itong may kinalaman sa CPP, NPA, NDF recruitment Correct. at ang pagtatakip sa kanila. Yes. Kaya yung inyong mga Pati financier, Pastor. yes, Ang nagbibigay ng bala, Oo. armas, oo, at mga pagkain sa Oo. sakyan at bahay. pwedeng kasuhan na rin. Yes. Kaya yung takip ninyo na red tag, wala na yun. Hindi na kami takot doon. Yes. Yun lang, red tag. Di ba ang mga komunista, red? Yes. At sino nga sabi mo nga kanina, Pastor, sa ating pag-uusap with Brother Ruben, ang numero unong red tagger nila, sino nga, Pastor? Si Joma. Di ba? Agree, Pastor. Sinabi ni Joma yan eh. Sa YouTube, kumakalat. Sino yung mga kaalyado niya? Gabriela. Yun, Ito pa naman act teachers. Ito pa naman Gabriela ito. Galit na galit din sa akin to eh. Opo. Yan oh. Bagong alyansang makabayan. Kilos ang magbubukid ng Pilipinas. Ayan, Pastor. Yan ang ulo nyo. Magaling talagang production team mo, Pastor. Kilos ang Mayo. Automatic, nandyan kagad. Nandyan, oh. Kilos ang Mayo. Gabriela. At Pastor, nag-endorse yan kay Lenino Bredo kahapon. Oh. Kahapon, nag-endorse In-endorse sila. siya. Yung Cameo, yung Gabriela, at yung Anak Bayan. In-identify ni Juma. Di ba? Tapos ituturo nilang gobyernong red tagger. Ang number one red tagger si Joma Sison. Correct. Kaya inuulit lang namin ang sinabi niya. Yes. Huwag ninyong ipagkaila yan. Opo. Kasi yung inyong pagkukunwari, tapos na yan. Opo. Wala na kayong magawa ngayon. So,